Most people assume the Bible has a lot to say about how messed up humans are, and that's true. It's also true that the Bible's vocabulary about this topic sounds odd to modern people, using words like sin, iniquity, or transgression. And so the Bible's perspective on the human condition is often ignored or treated as ancient and backwards. This is really unfortunate, because through these words, the biblical authors are offering us a deeply profound diagnosis of human nature. Iniquity describes behavior that's crooked, while transgression refers to breaking trust. And sin, this is actually the most common of these bad words in the Bible, so let's focus on it for a few minutes. Sin translates the Hebrew word chata and the Greek word hamartia. The most basic meaning of sin isn't religious at all. Chata simply means to fail or miss the goal. Like when the Israelite tribe of Benjamin trained a small army of slingshot experts, they could sling a stone at a hare and not chata, that is, fail or miss. Or there's a biblical proverb that warns against making hasty decisions because you're likely to chata your way, miss your destination. So in the Bible, sin is a failure to fulfill a goal. But what's the goal? Well, on page 1 of the Bible, we learn that every human is an image of God, a sacred being who represents the Creator and is worthy of respect. And so in this way of seeing the world, sin is a failure to love God and others by not treating them with the honor they deserve. You can see this idea in the famous code of conduct given to the Israelites, the Ten Commandments. Half of them identify ways you can fail at loving God, and the other half name ways you can fail at loving people. And the fact that both kinds of failure are combined shows that failing to honor God is deeply connected to failing to honor people. This is why in the Bible, sin against people is sin against God. Like when Joseph refuses to sleep with the wife of Potiphar, he says, "How could I sin against God?" In Joseph's mind, failing to honor a human made in God's image is a failure to love God. And so, sin is a failure to be truly human. But there's more. A fascinating thing about sin in the Bible is that most of the time that people are failing, they either don't know it, or even worse, they think they're succeeding. Like when Pharaoh wants to build Egypt's economy and protect national security, in his mind, this justifies enslaving the Israelites. He thinks it's good, and he's totally unaware that it's an epic fail. Or when King Saul is chasing David around the wilderness trying to kill him, he thought he was bringing a criminal to justice until he realizes he's the corrupt one. And he says, "I have sinned. I am the failure." So sin is about more than just doing bad things. It describes how we easily deceive ourselves and spin illusions to redefine our bad decisions as good ones. So why are humans such bad judges between moral failure and success? Well, the first appearance of the word sin in the Bible offers an insight. There are these two brothers, Cain and Abel. Their parents had just given in to this beastly temptation to redefine good and evil by their own wisdom, and now Cain is faced with a similar choice. He's jealous and angry that God has favored his brother, and so God warns him, if you don't choose what is good, chata is crouching at the door, it wants you. But you can rule over it. So in these stories, sin, or moral failure, is depicted as this wild, hungry animal that wants to consume humans. And we know how that story ends. The Bible is trying to tell us that failed human behavior, our tendency towards self-deception, it runs deep. It's rooted in our desires and selfish urges that compel us to act for our own benefit at the expense of others. And it leads to this chain reaction of relational breakdown. This is why in the New Testament, the Apostle Paul describes hamartia as a power or a force that rules humans. In his words, we are slaves to sin. He even says sin lives in us, so that the things I don't want to do, that's what I do. So with the word sin, the biblical authors are offering a robust description of the human condition. It's a failure to be humans who fully love God and others. It's our inability to judge whether we're succeeding or failing, and it's that deep, selfish impulse that drives much of our behavior. This is not a pretty picture of ourselves, but if we're honest, it's realistic. This is why in the Bible, the story of Jesus is such good news. He's depicted as the Creator become a truly human one who did not fail to love God and others. That is, he did not sin. And yet, he took responsibility for humanity's history of failure. He lived for others, and he died for their sins. And he was raised from the dead to offer them the gift of his life that covers for their failures. Or in the words of the apostles, he committed no sin,
Yet he carried our sins in his body on the cross so that we might die to our sins and live to do what is right. And that's the story behind the biblical word for sin. Hallelujah! 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 Good morning po. Tayo po ba'y nagagalak na kasama natin ang ating mga kapatid ngayong umaga? Yung kapatid mo na yan ay kasama mo sa langit pagdating ng panahon. Kaya, ngitian mo naman yung kapatid mo na yan. At, batiin mo ng good morning. Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating lahat. No, minsan po, tinatamaan tayo ng lungkot, tinatamaan tayo ng feeling natin, tayo ay nag-iisa, feeling natin, wala tayong kakampi, feeling natin tayo ay walang kasama, no? Pero lagi natin tatandaan na ang ating Panginoon ay nariyan sa ating tabi. Lagi siya nating kasama, hindi niya tayo iniiwan at hindi niya tayo pinapabayaan. Alam natin na tunay siyang tapat, na tunay na tayo ay binigyan niya na ng Holy Spirit upang makakasama natin sa bawat oras, kaya hindi tayo nag-iisa. So today, panghawakan natin ang pangakong iyan ng Panginoon, purihin natin ang Panginoon nating dakila, purihin natin ang Panginoon nating haring kataas-taasan, at siya ay ating pasalamatan sa araw na ito. Amen! Amen! Hallelujah! Basta makapangyarihan, haring kataas-taas.
Ikaw tunay na Diyos na makapangyarihan, tunay na Haring kataas-taasan, at salamat, Panginoon, kailan may hindi kami mag-iisa. Salamat, Lord, sa katagumpayan. Salamat, Lord, sa lahat ng pagpapala mo sa bawat araw sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord. No, kanina dun sa videos natin nabanggit yung kasalanan. And many years ago, thousands of years ago, mula sa Bible, nabanggit na yung kasalanan. At kapatid, hindi tayo exempted doon. 'Di ba? Lahat tayo nagkasala. For all have sinned and fall short of the glory of God. 'Di ba sabi nga doon na-miss mo yung ito yung target. Pero hindi ka umabot sa target. Malapit ka na, pero hindi mo naabot. Pero salamat sa Panginoon, no? Na ang Panginoon, ipinadaman na niya sa atin ang kanyang pag-ibig. Kailan? Diba? Ang tagal na niyang pinadama yung pagmamahal niya sa atin nung mamatay siya sa krus, nung tayo'y makasalanan pa. Hindi pa natin sinusuko yung buhay natin sa Kanya. Binigay niya na yung buhay niya para sa atin. Para maging katanggap-tanggap tayo sa ating Ama. Kaya diba, nararapat lang na papurihan natin ang Panginoon. Kasi yung biyayang binigay niya sa atin, hindi more than material Hindi lang pera, hindi lang yung pag-iingat, hindi lang yung pamilyang binigay niya sa atin, hindi lang yung pagmamahal, pero sukdulan. Alam mo ba yung sukdulan? Yung walang kapantay, yung sobrang taas, yung hindi mo ma-measure, hindi mo maarok. Kasi nga, sukdulan, wala nang hihigit pa. So, talagang sa pagmamahal ng Panginoon na yan, nararapat natin siyang purihin, pasalamatan, dakilain, at isuko ang buhay natin sa Kanya. So today, sa panahong ito, sa oras na ito, patuloy nating papurihan ang ating Panginoon, ibigay natin ang pagmamahal natin sa Kanya, at ang ating pagdakila sa Kanyang pangalan. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng
Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat, Panginoon, sa sukdulang biyaya na ibinigay mo sa amin. Ibinigay mo ang iyong buhay, Panginoon, para sa amin, sa aming kaligtasan, Panginoon. Kaya dahil dyan, pupurihin ka namin, buong buhay namin, Panginoon. Itataas namin ang iyong pangalan. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoong buhay. Hallelujah! 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 Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat po kami, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan, na siyang umibig sa amin ng tapat, nahabag po sa amin. Sinasamba ka po namin. Hindi po kami karapat-dapat, pero po pinaging dapat niyo po kami sa iyong kaharian. Niluluwalhati ka namin, Panginoon, dahil sinugo mo, Ama, ang iyong bugtong na anak para sa amin, na hindi namin kayang iligtas ang aming sarili. Salamat po sa iyong nilayon na kami iligtas upang paglingkuran ka. Mula sa kadiliman, hinatid niyo po kami sa kaliwanagan ng iyong anak na si Jesus. Salamat po ng marami. Ginawa niyo po kami iglesia ng Diyos na buhay. Nanahan ng banal na Espiritu po sa amin. Salamat po na marami, hindi matatapos ang aming pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati, pagdakila sapagkat karapat dapat kang luwalhatiin, dakilain, walang ibang Diyos malibang ikaw, o aming Diyos. Panginoong Hesus, salamat po. Tanggapin niyo po ang aming mga pasasalamat. Tanggapin niyo po ang aming pagpupuri. Tanggapin niyo po ang mula sa pusong naghahayag ng kabutihan niyo po. Nahahayag ito sa buhay namin. Naranasan namin bawat sandali ng aming mga buhay. Salamat po at sa pagkakataong ito, Panginoon, salamat po. Hayaan niyo pong patuloy pa namin maranasan ang hindi matingkalang mong pag-ibig hango sa iyong mga salita. Ang di maarok, Panginoon, kung gaano kalalim at haba at luhang, Panginoon, ng pag-ibig niyo po sa amin at biyayang dumadaloy sa iyong iglesia. Salamat po na marami. Salamat po, Panginoon. Kami po ay puspos lagi ng iyong pagmamahal. Salamat po na marami. Hayaan niyo po, hindi man namin matumbasan ang ginawa niyo po sa amin. Gamitin niyo po kami, Panginoon, para sa iba, upang maglingkod sa kapwa. Salamat po na marami. At hayaan niyo po, Panginoon, patunay po ito na kami po yung mga alagad kung kami po ay nag-iibigan, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Ang iyong mga salita ay maghatid ito at magdulot sa amin ng kagalingang espiritual at kalakasang espiritual at buhay na espiritual na aming kakainin, Panginoon, upang kami magsitamo, Panginoon, ng kapayapaan, kagalakan, Panginoon, samot-sari man, Panginoon, na dinaranas ng bawat isa. Salamat po na marami sa iyong mga salita. May mapagkukunan po kami ng lakas upang lumaban sa lahat ng hamon ng buhay sa bawat araw na aming buhay. Salamat po. Ipinagtatagubilin ko na po, Panginoon, sa ang lahat ng bagay na ito. Ang lahat na ito, Panginoon, sakupin niyo po, Panginoon, sa iyong kapangyarihan ang iyong iglesia, ang aming mga buhay. Dakilain ka lamang, luwalhatiin ka lamang, maibalik sa iyong karangalan, walang maitira sa amin. Sa iyo po ang papuri, sa ngalan po ni Jesus tayong Panginoon. Amen and amen. Makaupo na po tayo.
Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. At sa araw ng Panginoon, bawat araw ay araw ng Panginoon. Minsan kasi, nagtatangi lang tayo ng araw. Sa Old Testament, may itinanging araw para sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, bilang isang Kristiyano na lahat ng araw ay natatangi para sa Panginoon. Kaya nga lagi natin sinasabi, ang pagsamba natin ay 24/7. Di po ba? Kasi lahat ng araw ay sa Panginoon. Amin po ba? Tinubos niya lahat ng araw para siya ay pasalamatan, purihin, dakilain sa buhay natin. Amin po ba? So puntahan po natin ang ating pag-aaral. Ang Iglesia ng Diyos na buhay, napakayaman ng aral na ito. At parang gusto kong talunan kasi doon ako sabik-sabik sa mga kasuotan. Pero bagamat ganon, gusto ng Panginoon maintindihan po muna natin para makapagsuot tayo ng tama. Hindi ito basta-basta isinusuot. Bilang kawal, tayo po yung mga kawal. Bilang Iglesia ng Diyos ng buhay, tayo po ay kawal ng Diyos. At ang ating Panginoong Jesus ang ating nagtala sa atin para tayo ay lumaban at sumabak sa labanan. Can I hear amen? Ephesians chapter 6 verse 11, magsisuot kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng diablo na yan ang pinag-aaralan natin sa ngayon. So, hinati-hati po natin yan. So, kailangan may magbibihis, pero ano na yun, susunod pa yon. Pero pinapakita na rito, paano tayo umakto. Tingnan po muna natin. Pero ito'y paghahanda, kaya pinag-aralan po natin yan, upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. So, ito po'y, ang salita po rito tawag ay overview patungkol kay Satan o Diablo. Si Satan ay siya po yung adversary. Ang devil po, siya po yung slanderer o maninira, mamumuksa. Yun po yung kanyang category. So alam po natin yan, so may ginagawa siya. Meron siyang pamamaraan para ito'y malaman natin, makita muna natin scriptural kung sino siya at kung saan siya nagmula at papaano ang kanyang devices. Sabi niyo po devices. Pamamaraan. O paano siya mag-seduce, paano siya mangakit, paano siya manluko. Travesti, yung sinasabi po natin, paano niya linlangin yung mga tao. So, pag-aralan po natin, ito'y paghahanda. Sabi niyo po, paghahanda. Unang paghahanda na ginawa po natin sa pag-aaral sa verse 10, sabi niya, be strong in the Lord. Diba? Naalala niyo? Verse 10, magpakalakas kayo sa Panginoon in the power of His might. Sa kalakasang meron siya. Sa lakas na pumapaloob sa Kanya. Kaya unang paghahanda, pagka nakita natin katayuan ni Satan na tayo niluloko niya, kailangan ang paghahanda natin, tumingin lagi tayo sa Panginoon. Ano yon? Dapat makita natin kung ano kinamuhay niya dito sa lupa. Pag-aralan natin. Kasi pupunta natin sa mga susunod pa. Mahaba pa yung ating pag-uusap. So ito yung paghahanda, part 2 sa pag-uusap po natin nung magbihis ng buong kagayakan sa Panginoon. Una, at binanggit pa natin nakaraan, upang magsitibay kayo at makatagal sa lalang. Diba? May mga lalang talaga ang diablo. Meron talaga siyang devices. Meron po talaga siyang gagawin para maloko niya. At pinag-aralan natin na nakaraan, papaano niya lokohin yung kanya. Tandaan natin, yung diablo, di ba, ang Panginoon nagtanim. Ang diablo rin nagtanim. Di po ba? Meron siyang isinugo din para yung church ay pasukin. Kaya nga sabi naman, Panginoon, puputulin ba natin yung yung mga mapanirang damo? Kasi tanim ng kaawayan, kasi mabuti yung binhiyan tinanim mo eh. Tayo, tinanim dito sa lupa, mga pinili. Pero papasukin talaga tayo ng mga maninira. Kaya wag tayong magtaka, parang yung pasensya natin parang inuubos. Di po ba? Naiintindihan niyo po ba ako? Parang to the point, parang ayaw mo na maglingkod, iiwan mo na yung mga bungkas kagayakan, ayaw mo na magsimba para matuto ka. Di po ba? Nangyayari po, di po ba? Now, tingnan po natin. Una, ang ginagawa ni Satan, sa mga anak ni Satan, ang ginagawa niya, ninanakaw niya yung
yung na mabuting binhi. Sa atin, hindi niya po pwedeng gawin yon kasi ang divine nature na sa atin, naghahunger po yan sa word of truth. Spirit po yan. Makinig kayo mabuti, ito yung napakahalaga, kaya gusto kong sabihin ito sa inyo. Alam niyo po yung magnet? Sino nakakalam ng magnet? Alam na po siguro natin yan. Simpleng pangungusap. Ang magnet, idikit mo sa bakal, ang hirap ng tanggalin, di po ba? How much more yung Word of God at yung Espiritu ng Diyos na nasa atin. Kaya itong Espiritu na nasa atin, gusto niyang magnetin yung salita ng Panginoon. Gusto niyang kunin. At kailanman mahihirap, imposibleng maagaw ito ni Satan sa atin. Kasi pag nag-connect po ito, yung ignition po nito, para spark to ito. Lalakas at lalakas ito. Pero yung mga walang espiritu, sandali lang yung nakawin ni Satan. Amen. Tayo, imposibleng manakaw ang word of truth kasi magsasalubong po yan. Kaya nahihiramin, sana maintindihan po ninyo ako. At ngayon, pag pinag-aralan natin noong nakaraan sa mga anak ng Diyos, ano yung ginagawa naman ni Satan? Ano naman yung mga trickery niya? Ano naman yung sinasabi nating wiles of the devil, di ba sinabi natin nakaraan? Ano naman yung kanyang mga method? Sa Griego po yan, methodia. Pag sinabing methodia, yung pamamaraan niya. Paano siya manloko. At gayon din naman, lolokohin niya rin talaga yung mga anak ng Diyos. Yung mabubuting binhi. Una, pinag-aralan nakaraan, naglalagay po siya ng doubt. Pangalawa, hinahadlangan niya yung ating paglilingkod. To the point, pamilya mo, tututulang kang dumalo. To the point, parang nagbabasa ka ng Bible, sasabihin sa'yo, puro ka na lang naandyan. Diba? To the point, nagpe-pray ka, o pray ka ng pray. Diba? Minsan, kapamilya mo ang hadlang sa'yo. Nangyayari po hindi. Pangalawa, kaibigan mo, di po ba? Ahadlangan yung yung paglilingkod mo. Ginagamit ni Satan yan. Pero wala na siyang kakayahan para tanggalin ang kaligtasan natin. Amen. Yung pupuntahan mo lamang na perpekto ang ayaw niyang puntahan mo. Kaya nahihiramin. So pangalawa, infiltrating the church, yung bang pinapasok na talaga yung church, yung matitinong church papasukin niya. Panglima na naiwan natin, ito po. At 6 lang naman po ito, yung ginagawa niya ito, pero mahaba pa po ito. Panglima po ay yung, basahin po natin. Ano po ibig sabihin ng dividing the church? Ang ginagawa ni Satan ay paghihiwa-hiwalayin niya yung relasyon natin. Ang church dito na tinasabi rito sa Korinto ay personal. Ito po yung church na relationship ng mga pinili ng Panginoon nagsasama-sama para magkaisa. Imbis na magkaisa, wawasakin niya to. Kasi nga adversary po siya mangwawasak po siya Yung relasyon mo sa kapatid, sisirain niya. Gagawa siya ng paraan para masira ang relasyon mo sa kapatid. Minsan, family. Ang Church of God, hindi yung building. Ang Church of God ay ikaw at ako. Wawasakin niya yung relasyon natin. To the point na parang sasabihin niya, ay, hindi ako sa kanya, kay ganun ako. Kaya divided ang isip ng bawat sa atin. Mas magaling si ganon, hindi magaling si ganon. Divided na ang isip. Bakit tinawag ng Diyos ang church? Bakit ito'y ibinukod ang church, ikaw at ako? Bakit tayo binukod? Bakit merong mga nilagay ang Panginoon para magturo sa church? To edify the church. Para palakasin ang church. Hindi panghinain. Kaya siya naglagay ng tagapagturo, fivefold ministry, di po ba? Naalala nyo? Ephesians chapter 4. Pero dapat nauna doon, di ba, unity. Ang sinimulan po ng unity ay sa pamamagitan po ng love. At hindi kayong mayabang.
maano ka, mahinahon ka, mapagpakumbaba ka. Kasi yan ang bubuklod ng kapayapaang dulot ng banal na Espiritu. Yan ang gusto niya wasakin eh. Kaya gusto niya i-divide ang church. At ang context ito, 2 Corinthians chapter 2, verse 5 to 11, ito po isang salita, makinig kayo mabuti, mahalaga po ito. Kaya maraming Kristiyano na dideceive. Maraming even ay ligtas na, pero hindi niya alam na niloloko na siya ni Satan. Ito po yung ginagamit dito, yung pagpapatawad. Maraming Kristiyano sa ngayon hindi marunong magpatawad. Pag sinabing nagpatawad ka, nakakalimot. Can I hear amen? Marami, siguro hindi lang ilan, marami. Ay, natandaan ko ba ginawa sa akin yan eh. Diba? Hindi makalimutan. Kasi yung love ay wala. Hindi na-enhance ang love. Hindi na pagtibay ang pag-ibig yung relasyon sa kapatid o sa pamilya. Number one, pamilya. Kaya marami sa pamilya na nagkakaiba-iba kasi hindi naghari ang love. Yung kinanta natin kanina, napakaganda po yun. Hindi tayo karapat-dapat, pero pinag-ukulan tayo ng habag ng pag-ibig ng Panginoon. Yan din dapat ang bubuklod sa atin kung gagawin natin, isusuot natin. Babasahin ko po, dadapat kung ang sino man ay nagpapalumbay, hindi ako ang pinalulumbay niya. May context po ito nangyari. Kundi sa isang paraan ay kayong lahat upang wag kayong higpitang totoo. So lahat may kalayaan. Verse 6 hanggang 11 lang po tayo. Sukat na sa gayon ang kaparusahang ito na ipaparusa ng marami. Ibig sabihin, may mga tumitingin sa kanya na hindi makainaman. Yung taong yon. And verse 7, tingnan po natin, kasi may ginawa yon, yung taong yon, mga taong yon. Verse 7 po kapatid, pasuyo po. Upang bagkus ninyong patawarin siya at aliwin siya. Ano po ibig sabihin dito? May sinabi na po rito patawarin. Ang context ito, pagpapatawad. Sabi niya, baka sa anumang paraan ay madaig ng gayon ng kanyang malabis na kalumbayan. Ang tao na nabibigatan, pag sinabing kalumbayan, nabibigatan lubak kasi may ginawa siya sa ministry ni Paul. Ang ginawa nitong mga taong ito sa ministry ni Paul, hindi siya sinuportahan sa pagpunta sa Judea. Kasi nag-mission si Paul papunta sa Macedonia, sa Corinto, para puntahan niya rin doon yung mga kapatiran para magpasama siya sa Judea. Ang first ministry dapat nila, tulungan si Apostol Pablo. Pero hindi po nangyari. Sinolo ni Apostol Pablo ang lakad. Ang kasama niya lang si Timoteo na kanyang pastor na tinrain. Yung po yung nakasama niya. Ang nangyari, yung mga taong ito hindi sumuporta, yung iglesia sa lugar ng Macedonia, nagtampo sa mga tao doon, sa lugar na yon. Kasi talagang pag ministry, buong suporta dapat tayong sumusuporta. Pag totoo kang Kristiyano, kasi mga totoong Kristiyano ito pero may mga humadlang. Hindi siya sinamahan, kaya yung ministry ni Paul, hindi na pagyaman masyado. Pero napakayaman ang ministry ni Paul. Kasi gusto niya i-train itong mga ito Kaya nga sabi, yung mga taong yan, patawarin nyo. Sabi ni Paul. Gayon din niyang malabis na kalumbayan. Nalulumbay sila, bakit? Inuusig sila ng totoong iglesia. Kasi iglesia rin naman sila, pero ba't di nyo sinuportahan ito si Apostol Pablo natin? Hindi nyo ba alam tayo tinulungan niya sa pananampalataya natin? Tapos hindi nyo tinulungan. Kaya parang binabato nila yung itong mga taong ito na gumawa ng hindi maganda kay Paul. Kasi ang mission dapat sinusuportahan. Help me, Lord. Dapat ang ministry ng pangangaral sinusuportahan ng church. First po yan. Number 1 po yan. Kaya masama ang loob ng mga taga-Macedonia doon sa mga ilan doon na hindi sumuporta papunta sa Judea kay Pablo. Ngayon, nalulumbay ngayon itong mga tao ito kasi parang inaano na sila, ginigipit sila.
Pagkukulang talaga yon. Verse 8, ito po, pag-asahin po natin, at sa bandang huli, napakaganda po. Dahil dito, pinapamanhik ko sa inyo na pagtibayin nyo ang pag-ibig sa Kanya. So meron talagang nagawa sa taong iyon sa Kanya, pero dapat kayo magpatawad. Ako nga nagpatawad, sabi ni Apostol Pablo. Verse 9, sapagkat dahil din sa mga bagay na ito ay sumulat ako upang aking makilala ang katunayan tungkol sa inyo. Kung kayo mga matalimahin sa lahat ng mga bagay, kung kayo masunurin. Ang sulat nito, kailangan maitetes sila kung talaga sila'y masunurin. Kung pinapamuhay nila ang buhay Kristiyano sa pagpapatawad. Kasi meron talagang parang kumontra kay Apostol Pablo. Verse 10. Ayan, datapot ang inyong pinatawad ng anuman ay pinatawad ko rin. Kasi si Paul nagpatawad, nagbigay na nga siya ng encouragement eh. Pero sinasabi niya rito, patawarin nyo, alam ko, ako yung nagpatawad na kasi. At sabi niya, sapagkat ang aking pinatawad naman, kung ako'y nagpapatawad ng anuman ay dahil sa inyo. Kasi ayaw ni Paul na masira ang gawain, ang church. Yung relasyon ng bawat isa, ayaw niyang ma-divide, ayaw niyang mahati. Amen po ba? Ayaw niya na magkaroon ng kampi-kampihan. Kaya siya nagpapatawad. At dahil sa inyo, sa harapan ni Kristo, laging nakatingin si Paul kay Jesus Christ. Kung tayo lagi nakatingin sa Panginoon, magpapatawad tayo. Verse 11, ito ang pinakagustong-gusto ko. Upang, pakibasa po sabay-sabay, go. Wiles of the devil. Pag may napansin na si Paul, makinig kayo, kaya sumulat kaagad siya. May napapansin siya, nagkakabahagi na yun doon kasi hindi sumuporta sa kanya. Maaring ang ilan doon, kay Apollos, hello, kaya ayaw sumuporta kay Apostle Paul. Amen po ba? Kaya ministry, kaya alam ni Pablo paano i-deal. Kasi alam niya ang mga devices ni Satan. Alam niya yung mga pakana ni Satan. Pag hindi na ito yung word of God, naging matalimahin sa salita ng Panginoon, kakainin yung sistema ng church ng hindi pagpapatawad. Kasi ang dami ng ang dami na nag-rise para yung taong iyon ay parang itakwil na, dumating ang time na parang itakwil na nila. Patawarin niyo sila. Ang pagpapatawad ay yan ang pamamaraan ng Diyos. Pero ang pamamaraan ni Satan, gagawin niya sa mga Christian, huwag kang magpatawad. Iuukil-kil sa isip mo yung ginawa. Biruin mo, top priority yan. Word of God yan, pinapangaral. O, nadaya yung mga taong ito. Hindi niya sinuportahan yung apostol. O, ano yun naman nila? O, ba't mo hindi sinuportahan yan? O kami, sinusuportahan namin yan, buong pagposuporta namin dyan. Kaya Apostle Paul. Pero kayo, hindi nyo ginawa. Kaya nagkaroon ng galit. Ano pinag-aralan natin nakaraan? Kung magagalit ka, huwag kang magkasala. Maaring sila ay lumalaki na, lumalawak na, ang kanilang pagkamunghi doon sa taong iyon. Kaya yung taong iyon sa mga verse na nauna, nalulumbay ng gusto. Christian naman yun eh. Nalulumbay ng gusto. Bumibigat ang kalooban. Kasi bakit? Napapasok na yung mga ilan ng mga devices si Satan na huwag magpatawad. Pinag-uusapan natin ngayon dito yung mga lalang. Minsan, pamilya natin, hindi natin makalimutan ginawa sa atin. Dapat makakalimutin tayo sa nakaagawa ng kasalanan sa atin. Maalala natin yung mga bagay na mabubuti. Ngayon, nasa atin na hawak na natin ang kapangyarihan para magkaroon ng kapayapaan. Hello? Sabi niyo po, hawak na natin. Nasa kamay natin yung kapayapaan. Dapat ikaw ang nagbibigay ng daan para pumayapa ang lahat. Kaya nahiramin.
Hindi yung passive tayo. Siya lumapit, siya may pagkukulang sa akin eh. Di ba? Siya ang gumawa ng mali. Sitting pretty ka ngayon, bahala siya lumapit. Hindi po ganon. Ang nagpapakumbaba ay lalong itataas ng Panginoon. Nakagawa siya ng mali, ikaw ang lumapit. Ikaw ang magbigay ng daan. Amin po ba? Kaya turo ni Apostol Pablo para hindi tayo malamangan. Pag sinabing malamangan, maka-points. Nakalalamang si Satan pag hindi ka nagpapatawad. Ano yon? Ikaw ang wounded, hindi mo pinapatawad. Hello? Ikaw mismo ang nasasaktan. Sinasaktan mo sarili mo. Amen po ba? Kaya napakahalaga nito, nung salitang ito na kailangan, ang ginagawa niya kasi ito lagi, sisirain niya yung relasyon natin. Pag may napupuna po kayo na ganyan, pabayaan nyo, patawarin nyo. Maaaring hindi pa siya bukas doon. Kasi pagpapatawad, isang bukas na langit po yan. Langit na bukas po yan sa libingan ng mga patay. Para sila ay bumangon. Nagbibigay ka ng daan ng langit para kumilos ang Diyos sa kanila. Amen po ba? Napakahalaga po niyan upang huwag kaming malamangan ni Satan. Sapagat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lang, napakataas na ng ni Paul sa kanyang pag-iisip ng mga likha na ito ni Diablo. Amen. Dapat ganoon din po tayo. Madali na tayo makadetect na ito'y gawa ni Satan at alam natin na ito'y mula sa Diyos. Dapat ganon. Amen po ba? So mahalaga po yung pang-anim, kapatid. Anuin ko na po yan. So yun po yan. Ang ginagawa ni Satan ay paghihiwalayin niya yung relasyon o dividing the church. Pang-anim, pakibasa po natin. Tutoksuin ka magkasala, hindi ka niya gagawing magkasala ka. Tutoksuin ka, dadaling ka doon. Kumbaga sana may papakita siya sa iyo para ikaw ay ma-attempt. Hello? Ano siya? Kumbaga sana lagi siyang handa sa pamamaraan para gawin na ikaw ay may magkasala. Napakinggan na yung sinasabi natin kanina sa Hebrew word kata. 'Di ba? Ano niya, 'di ba? At yung sa Greek word ay hamartia. Hamartia, miss the mark. Tama si Sister Tina kanina. Ang ibig po sabihin doon, hindi po umabot, hindi po. Ang sinasabi po doon, kahit anong hagis mo, hindi mo kaya i-perfect. Nag-dart ka, hindi mo kaya puntahan yung gitna, yung bullseye. Na bakit? Ganun kaya, kalikasan mo ganun sablay. Sa isang kanta na siguro makamuntong kanta, ang sabi niya po diyan, hari na sablay. Di po ba? Sinong tao dito na hari ng perpekto? Wala naman, si Jesus Christ lang naging perpekto eh. Di po ba? Kaya tayo, mga magagaling tayong sumablay. Kaya nga may sinasabi nga, meron akong naging amo, ninong ko pa yon. Nagkamali, napako yung kamay, napukpok yung kamay, ay tinamaan na, magaling. Ang galing nga naman, tinamaan mo, kaso nga lang mali ang tama. Di po ba? Lahat tayo tinamaan na magaling. Ano ibig sabihin doon? Lahat tayo sablay. Lahat tayo palpak, ano man ang gawin natin. Pero salamat sa Panginoon, siya yung gumawa ng daan para yung mga sablay na yon maging perpekto. Sige po, palakpan niyo si Lord. Kung papatakbuhin natin ang ating sarili, hindi natin kaya maging perpekto. Pero pag titingin tayo sa Panginoon, be strong in the Lord, in the power of His might, magiging perpekto tayo. Gusto niyo pumunta doon? Huwag kang lilis ng pagtingin sa Panginoon.
Ayaw po nila, Lord. Help me, Lord. Kaya nga ang part na ito, pinapakita ang paghahanda, dapat alam na siya paghahanda para ikay mahulog sa pagkakasala. Una, kapatid, tingnan po natin. Wala naman na tayong masyadong mga verses. Una po, ay isang salita yung self-reliance. Ano ibig sabihin ng self-reliance? Ang ibig po sabihin dyan, tiwala ng lubos sa sarili. Hindi na siya nagtitiwala sa Panginoon. Maaring meron tiwala sa Panginoon, pero mas mataas ang kanyang confidence sa kanyang sarili. Hello? Hello? Yun lang po tayo, self-reliance lang po muna tayo. Saka na po yung mga yan. Pag sinabing self-reliance, hindi ka na mismo tumitingin doon sa ginagawa ng Panginoon. Kasi po, bakit? Kasunod na po ng self-reliance, pagmamayabang na yan. Hello? Pagmamataas na yan. Mas magaling ako sa iyo eh. Amen. Pag sinabing self-reliance, yung tiwalang-tiwala, meron nga salita po dyan yung kumpiyansa sa sarili. Hello? Alam niyo po ba, madali na maintindihin yung tiwala sa sarili. Halimbawa, sa basketball player, mga PBA player, ang gagaling naman, NBA player, ang gagaling. Alam ko, pag tumira ako, shoot ito, sobrang tiwala sa sarili. Kasi nagpa-practice eh. Pero hindi ba sila sasablay? Sumasablay din. Hello? Hello? Sometimes, sinasabi ng mga coach na iba, pag nag-a-analyze ng mga laro, overconfidence ka, kaya ka natalo. Hello? Kasi bakit? Lubos ka nagtiwala sa sarili mo. Nakarinig na po ba kayo ng salita na go on lang, magtiwala ka sa iyong sarili? Nakarinig na kayo doon? Nakarinig na kayo doon? Tiwala lang sa sarili. Kaya mo yan. Di ba may mga ganyan salita, di po ba? Minsan kaibigan, kumpare, di ba? Maganda sana kung sinabi sa iyo, kaya mo yan, magtiwala ka kay Lord. Dapat ganun. Sige po, palakpakan niyo si Lord. Sa sandaling ang tao magtiwala na sa sarili niya, simulan niya na ng pagbagsak yon. Hello? Hindi na siya na magiging mabunga. Can I hear amen? Kaya sa ministry na gagawin niya, lagi na siya ang perfect. Hello? Hello? Halimbawa ako, sarili ko, mas magaling ako sa inyo. O pwede ko sabihin yun. Ang tawag sa akin doon, nagtitiwala na ako sa sarili ko. Wala nang magaling sa inyo, ako lang. Amen. Ang church hindi pagalingan. Palaliman sa Panginoon ng paglilingkod. Pataasan ng pagpupuri sa Panginoon. Ibinibigay ang buong buhay sa Panginoon. Itong mga ginagawang ito, parang ano lang to, panlabas pa lang to eh. Pero ano yung kaloob-looban na ginawa ng Panginoon sa iyo? Nagdi-describe po yun ng tamang karakter. Dapat. Can I hear amen? Nagpapakita dapat ito ng buong pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon at even sa inyo. Amen? Kaya nga sinasabi po dyan, self-reliance, tiwala sa sarili. Pangalawa, para magkasala ka, hindi lang yung tiwala ka na sa sarili mo eh. Ang ginagawa ni Satan, dahil di ka na maaalis sa kaligtasan eh. Ang gagawin niya, doubt. Diba? Ngayon ko lang palalakasin ito kasi nakaraan, sinabi po natin yan gaya ng ginawa kay Eva at kay Adan. Ang doubt, sa totoo lang, ito'y napakalaking kasalanan sa mga mananampalataya. Hindi ba't ang faith ay nirigalo? Amin po ba? Ang faith ay nirigalo pero hindi mo nagagamit. Bakit? Kasi nag-i-input, naglalagay si Satan ng doubt. Totoo ba? Naglalagay ng doubt. Ang sabi ng Bible, ito, may nililagay po ako, di po dyan sa
Naalala ko lang po ito noong nakaraan, hindi ko na po na ipasa kay Brother EJ. Romans chapter 14 verse 23. Ang sinabi po doon sa sa kauli-ulian, for whatsoever is not of faith is sin. Ano mang hindi sa pananampalataya ay kasalanan sa kanya. Kasi bakit? Doubt po yun. Ang kabaliktaran po ng faith ay doubt. Ang kalaban po niya. Pag nag-doubt ka na, papasukan ka na ng fear. Hello? Kasi bakit? Hindi ka na nagre-rely doon sa Word of God. Hindi ka na pumupunta doon sa salita ng Panginoon na magpapatibay sa iyo. Na magpapalakas sa atin. Kaya nga ang sabi ng Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Hello? Sa ating Panginoong Jesucristo, tumitingin tayo sa Kanya at salita ng Panginoon. Papaano pag ang salita ng Panginoon, hindi natin minuni-muni? Matapos mo mapakinggan, hinahayaan mo nang mawala paunti-unti. Tayo mga Kristiyano, dapat hindi lang tayo tagapakinig, kundi taganamnam po tayo ng Word of God. Ako, hindi ko inaano sarili ko, pero pag sinasabi may salita ng Panginoon, binibigyan ko kagad ng atensyon. Kahit sino tumatayo po dito, may atensyon kagad daw, kaya laging nabubuksan ako. Laging nakikilala ko yung tinig ng Panginoon kung anong gusto niya sabihin sa salita ng Panginoon. Kasi dapat doon, nabubuksan po tayo. Ngayon, pag pinabayaan, matapos natin mapakinggan, at mawawala na yan unti-unti. Bakit? May doubt na. May doubt na. Totoo ba? Ang tagal mo na nga nag-church eh. Totoo bang ligtas ka na? May nagkamali ka, o sabi mo ligtas ka na, nagkasala ka pa. O lulukuhin ka talaga eh. Di po ba ni Satan? Di po ba? Pero yung kaligtasan meron ka, meron na. Hindi na mawawala yun. Ang gagawin niya lamang, hindi ka makapunta po doon sa tunay na perpekto para ikay maging light ng world, ng iyong family muna. Pangalawang pagkakasala na gagawin niya, na itetempt niya tayo na magkasala, ano yon? Pagsisinungaling. Minsan, ginagamit yan, hindi, white lie. Okay lang yan. White lie naman eh. Katamtaman lang naman ang pagsisinungaling ko. Para naman sa Panginoon yun eh. Sino may sabi sa'yo? Gusto ba ng Panginoon magsinungaling ka? Ang pagsasabi ng tapat sa Panginoon, yun na magpapanatili ng holiness. Hello? Tingnan mo sa mga kaibigan mo, subukan nyo. Di ba siguro kayo naman, nag-aral din naman kayo, nagkaroon po kayo ng kaibigan sa school. Di ba? Nabalitaan mo, niloloko ka ng kaibigan mo, nagsisinungaling. Ano feeling mo? Nagagalit ka rin, di ba? Kasi pumapasok yung nagkakaroon na ngayon ng pesto si Satan doon sa inyong parehas. Magagalit ka na sa kanya. O, nagkasala na hanggang sa nagalit. Nagsalita ng ibang salita, bad words na. Di ba? Isang araw kayo pa rin. Di ba? Ganun ba? Di ba? Sa church, ganun din naman eh. Tayo pa rin na magkikita sa final eh. Di ba? Sa langit eh. Di po ba? Ba't natin hinahayaan yung kapatid natin masaktan sa pamagitan ng pagsisinungaling? Hello? Kaya nga sabi ng Bible, magtapat kayo sa bawat isa sa inyo. Sapagkat yaan ay gamot sa inyo. Yaan ay healing upang ipanalangin, James. Kaya nahiramin. Magtapat upang ipanalangin kayo na matatanda sa iglesia. Amin po ba? Pang-apat, immorality. Gagawin niya pa ang lahat para ikay magkasala. Immorality, kasamaan. Kasi bakit? Tayo may kalikasan pa ng Adan ito. Pero ang naputol na kalikasan yung espiritu. Hello? Maintindihan niyo po sana ito.
Gusto ko sabihin sa inyo to, hindi pa tayo nawawala sa Adamic ito. Hello? Pero yung divine nature ay nasa sa loob. Hello? Yung Holy Spirit. Hello? Ngayon, pag hindi naghari ang Holy Spirit sa atin, ang susundin natin, ito. Hello? Ano gagamitin ni Satan? Word na naman. Hello? Worldly na naman. Hello? Nasasabik talaga ako. Pag pumunta tayo doon sa parte ng mga katawan natin na susutan natin, diyan yung pandaraya ni Satan. Kung ano makita mo, papasok yung immoralidad. Kasi mapandaya siya eh. Nasa kanya sinapupunan ng mundo eh. Hello? Nasa kanyang kandungan eh. Amen po ba? Kaya magkakaroon ng, kahit Kristiyano na, meron pang immorality sin yan. Yung hindi mo dapat gawin, nagagawa mo. Maaring save ka, pero nadadaya ka. Hello? Pwedeng madaya ang Kristiyano. Kaya nga, be aware sa mga devices, ang wiles of the devils. Marami siyang pamamaraan. Amen. Lalo na mga kabataan ngayon, naku po. Pag-uusapan natin sa mga susunod. At sumunod po yan, worldliness, makamundong pagganasa. Naku po. Sana aware po tayo dyan sa mga pagnanasa ng mundo, lahat ng kinahumalingan ng mundong ito. Kaya nga sabi ni Pedro dyan upang makaiwas kayo sa papanirang simbuyo na umira sa mundong ito, binigyan niya kayo ng divine nature, divine power, para mapagtagumpayan nyo ang mundo. Kaya nahihiramin. Sandali lang po. Napakahalaga po nito. Kung ibabalik po natin sa 2 Timothy chapter 2, verse 2 to 3, ay 3 to 4, sabi niya, makipagtiis ka sa akin na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Ang sino mang pagkakawal, sabi niya, ay hindi nakikihalubilo. Saan? Excuse po. Saan daw po? Sa sanlibutang ito. Kasi yung mundo, ang daming i-offer niyan. Para tanggihan mo si Jesus Christ, para baliwalain mo. Kumbaga sa Christian ka na, pero hindi ka asin at ilaw na sanlibutan. Pwedeng hindi maganda, patotoo mo. Okay na yun dati. Meron tayong mga nakaraan na hindi magaganda. Tapos na po yun. Pero ngayon, iba na dapat ang tatahakin natin. Tahakin na natin si Kristo. Tingnan na natin. Sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nakikihalo-bilo. Ibig sabihin, hindi nakikisama. Kung ano takbo ng mundo, ginagaya natin. Ibig ng Kristiyano, pumasok ka na nga sa politika, nahawa ka doon. Nakihalo-bilo ka eh. Hello? Ang hirap. Kasi bakit? Kukub-kubing ka ng loob ng sistema. Pag diyan ka tumingin. Kaya nga ang biggest point na sinasabi natin, tumingin tayo kay Jesus Christ para makaiwas po tayo sa papanirang simbuyo sa mundong ito. Upang hindi tayo makihalo-bilo sa mga bagay sa mundong ito. Kung ginawa ni pare, gagawin mo rin ba? Hindi na yun ang pinagagawa ng Panginoon. Di po ba? Yung ginawa ni Mary na mali, gagawin mo ba? Hindi na. Huwag nating i-compromise ang salita ng Panginoon na isusuot dapat natin. Huwag nating hubarin. Amen po ba? Mahalaga po yun. At ang sabi niya rito, upang kalugdan daw tayo noong naglagay sa atin bilang kawal. Ano yun? Bigyan natin kaluguran yung the one person na nag-alay ng buhay sa atin. Tinubos kita, sasabihin naman, tinubos kita sa mga walang kwenta mong buhay para maging maayos tayo. Maging maayos ka.
Ano ang isusukli natin sa Panginoon? Gayahin natin siya. Amen po ba? Kaya yung biggest part ng point po natin tumingin tayo sa Panginoon Be strong in the Lord, in the power of His might. Amen? Ang kalakasan wala dito sa lupa, wala dito sa mundo. Nasa Panginoon na nasa sa langit na ngayon. Tumingin tayo sa Kanya, kaya siya nagtagumpay na umupo doon dahil sa ginawa niya rito sa lupa. Hindi siya nakihalubilo sa mundo. Siya po'y naging ilaw ng mundong ito. Amen. Pang-apat, tatapusin ko na po ito, Pastor, para susunod. Iba na, nasasabik na po ako sa verse 12 po pag-usap natin sa susunod. Pang-apat na, pang-anim, ay yung tempting to sin sa pamagitan ng pride. Before the fall, man is proud. Bago bumagsak ang tao, magyayabang muna yan. Pag naging bihasa na sa pagyayabang ng tao, pagka yumabang na yumabang, okay lang nagyayabang paminsan-minsan, di ba? Pero pag nasobrahan na, sumobra na yabang, bagsak na po yun. Kasi bakit? Kakainin siya ng sistemang yon. Kasi bakit? Mawawala ang Panginoon yun Parang sinasabi niya, glory to me. Ang galing ko Di po ba? Babagsak po yun. Sino man nagpapakumbaba ay itataas. Sino man na nagmamataas ay ibababa. Walang sino man sa atin ang karapat-dapat. Kaya pag dinalagay tayo ni Satan, sasabihin niya, ang galing mo Sasabi mo, syempre, patay na. Paktayin datoyen. Sabi ng Ilocano. Kasi bakit? Tinanggap mo yung papuri. Hello? Once na ikaw ay naghahangad na sabihan ka ng tao ang galing mo, nagkakamali ka ng direction. Pero kung ikaw, pinupuri ka man ng tao dahil sa ginagawa mo, sabi mo, purihin ng Panginoon. Amin po ba? Hindi, totoo lang talaga. Meron naman talaga ginawa ang Panginoon sa atin na magagandang bagay para paglingkuran siya. Si Deacon mo, ang galing niya mag-music Kahit nakapikit po yan, alam niya kasi ang pipindot yan Di po ba? Hindi ko kayang gayahin yon. Kasi ako kahit anong isip ko, hindi ko kayang puntahan yun Di po ba? Kasi may kanya-kanyang ginawa ang Panginoon. Amen po ba? Kayo rin, may gumagawa na mahusay na ba? Sila Deacon Joel, gumagawa na mahusay na bahay. Di po ba? Sabi niya, di ba, halimbawa, sa amin, kasi pag may nagluto ng ulam, payabangan lang naman ng konti. Payabangan. Nagluto ako, masarap yan, kainin mo. Ay, mas masarap yung sa akin, sabi naman ng anak ko. Ay, mas masarap yung luto ko dyan. Di ba? Sino talaga masarap magluto? Yung asawa ko. Hindi ako magkakaganto kundi masarap magluto yung asawa ko. Di po ba? Minsan, dumarating sa pagyayabang. Yung abilidad na meron tayo, makinig kayo mabuti, binigyan talaga tayo ng abilidad para gumawa sa ubasan ng Panginoon. Sometimes, pagka tayo napupuri, okay naman di ba? Pero dapat, huwag natin tanggapin. Kung sasabihin natin, sa Panginoon po ba yan? Puri ng Panginoon. Baka nangungutya ka lang. Di ba? Hindi naman talaga ako masarap magluto. Sinasabi mo, sarap naman kahit humingiwi ka. Di po ba? Ang pangit naman nun. Di po ba? Ang sarap mo magluto. Diba? Ganun naman. Ang pangit naman, di ba? Pero dapat sasabihin natin, mas maganda rin talaga ng tao. I-lift up mo siya para yung paglilingkod niya, lalo niya ipagpatuloy. Pero kayo naman po, makinig kayo mabuti na sinasabihan na magaling kayo at mabuti na may ginagawa ninyo, huwag nyo namang akuin yung glory. Hello? Kasi pag inaako nyo, pumapasok na kayo sa pagkakasala, nawawala ng pwesto si Lord. Amen? Ang top priority natin ay to glorify doon sa naglagay sa atin na bilang kawal. Amen? Kalugdan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya tayo mga Kristiyano, dapat tayong tumingin sa Panginoon. Pag sinasabihan tayo, lalo na, hindi na masabi ni Satan na ang galing mo Ang sasabi sa iyo, yung mga kapitbahay mo, yung kaibigan mo, kaklase mo, o yung sa ka-churchmate mo, sasabihin sa iyo, ang galing-galing mo, nakakaingit ka.
Di ba? Sasabihin mo, oo nga. Nako, patay na, babagsak po tayo. Wag po ganun. Sabihan, Panginoon ng papurihan. Wala nang iba. Pang-anim, ilan na po ba ito? Pang-pito. Discouragement. Isa po itong kasalanan. Sino may sabing hindi ito kasalanan? Kasalanan po ito. Ang discouragement po ba, anong katumbas po nito? Wala nang gana po ito eh. Nag-glorify ba si Lord na nawawalan ka ng gana? Nawawalan ka ng pag-asa? Nawawalan ka ng kalakasan? Hindi po siya nag-glorify. Ito'y papunta ka na doon sa pagkalugmok, pagka na-discourage ka. Sometimes siguro, sinasabi natin, para ang hirap naman. Pero hindi nangangahulugan nun na ikay bagsak. Ito dapat, ang isip mo dito dapat ay laging nakapokus sa Panginoon. Bagamat mahirap, sa biyaya ng Panginoon, lalakad at lalakad ako. Amen po ba? Kasi bakit? Pagka na-discouragement ka na, kasi bakit? Ang discouragement, saan nagmumula? Pag tumingin ka sa tao. Ikinumpara mo na yung tao sa'yo. Ikinumpara mo na yung tao. Halimbawa, pamilya mo. Kaya makinig kayo marami nasisirang pamilya kasi sa iba tumitingin. Ang mga anak sa nakatingin ngayon, mabuti pa yung tatay ni ano, mabuti pa yung nanay ni ano, ng kaibigan ko. Di po ba? Hello? Ang bait ng magulang nila. O mga ganon, di ba? O sa asawa naman, buti pa yung asawa ko, buti pa yung isang kapitbahay, yung asawa niya, pinagluluto na masarap. Di ba? Nadi-discourage na ayaw na magpatuloy bilang asawa. Hello? Hello? Kaya marami nangangingibang bahay kasi tumitingin sa tao. Yung design ng Diyos, hindi niya tinitignan. Kaya nga tayo binigyan ng mga asawa, raw material po yan. Para maging maayos sa'yo. Help me, Lord. Sablay po yan, kaya binigay sa'yo, sablay yan. Kaya ako rin napunta sa asawa ko, sablay ako. Hello? Para maging mabuti. Dahil ang Panginoon ang gigitna po doon. Kung titingin ka doon sa Panginoon. Pero kung hindi ka titingin sa Panginoon, madidiscourage ka. Ano ba naman itong asawa ko? Pinagtitimpla ko ng kape, di ako pinagtimpla. Kasi sino ba magtimpla ng kape? Di magtimpla ka. Di po ba? Ayoko na nga sa kanya, sa iba na ako magkakape. Doon na ako sa Starbucks. Wow. Di magbayad ka. Ang mahal-mahal doon, di ba, Deacon? Badri J? Diba? Kaya discouragement, kakasala ka, ibig sabihin, dapat kasama mo yung asawa mo, iniwanan mo na magkape. Sa iba ka pumunta. Di po ba? Imbis na yung bonding nyo naging solid, hindi naging solid. Amen po ba? Sa ministry, ganun din. Alam niyo po ba, ang discouragement, dumarating minsan sa aming mga pastor. Papunta po yan sa pagkukulang namin. Pero kaya kami na-discourage kasi nakikita namin kayo, wala na, bungi-bungi yung naan dyan. Diba? Dinadalaw naman namin ni pastor, pinagpepre naman ni pastora. Kagabi, 4 lang po nandito, huli pa ako. Sino lang naiwan dito? Nakaka-discourage. Pero hindi natin alam, yaan na ginagamit ni Satan para bumagsak ka. Amen. Amen po ba? Kasi pag nalungkot ka, tatlo na lang kami nagpe-prayer. Wala na, babagsak ka. Pag titingin ka doon. Pero pag tumingin ka sa Panginoon, hindi ka magkukulang sa Kanya. Ikaw ay lalakas at lalakas. Amen. Minsan sinasabi natin, 25 years na, 35 years na. Wala pa kaming matitinding leader. Diba? Parang nang-discourage tayo, di po ba? Ang dami ng tinuro namin ni Pastor, wala pa ba nangyayari, Lord? Di ba? Misa pinanghihinaan tayo ng loob. Pero alam niyo po ba, pagka tayo ay tumingin sa Panginoon, hindi tayo panghihinaan ng loob.
Ano man ang mangyari, laging lalakas tayo, nakatayo tayo. Nakatindig tayo. Sabi niyo po nakatindig. Nakatindig na walang tama. Mahirap yung nakatindig na lupaypay. Nakahawak na lang sa poste. Gano'n na. Hindi gano'n ang gusto ng Panginoon. Ang disenyo ng Panginoon, ni isang point dapat hindi na makaka-point si Satan sa atin. Kasi ang kalaban natin, umaali-aligid yan eh. Sisilain talaga tayo, lolokohin talaga tayo niyan eh. Dadayain talaga tayo niyan eh. Ano sinasabi natin ngayon sa kahuli-hulihan? Sa 10:11, finally, my brethren, chapter 6 po yan, be strong in the Lord, in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil, yung method po niya. Ngayon, pag hindi tayo nagsuot, yung salita ng Panginoon, binabaliwala natin, lagi tayong prone sa pagkakamali. Madalas tayong malalagpak. Madalas tayo, pagkakasala, makinig kayo mabuti, nami-miss po natin yung mark na inilagay ng Panginoon sa atin, na para puntahan natin. Para hindi tayo ma-miss doon, tumingin tayo sa Panginoon. Diretso po tayo sa Kanya. Kasi po, pag sinusuot natin po ito, yung mga buong kagayakan ito, magiging perfecto tayo sa buhay natin. Walang pagkukulang, at ang tawag ko po dito, ang taas ng dignity natin. Hello, dangal. Bakit? Yung pag nag-report ka na sa mismong general mo, taas saludo ka, taas noo ka, na hindi ka nagkulang. Kasi bakit? Lagi siya nagmamasid. Lagi siya nakatingin sa atin. Sabi niyo po nakatingin. Pag sinabi nakatingin, nagbabantay siya kung sinusuot natin yung baluti na ibinigay niya sa atin. Tandaan po natin, ang ibinigay ay hindi sa ating galing. Ito'y regalo ng Panginoon sa atin. Ang kulang na lang po, i-practice. Ang kulang po, isuot. Ang kulang po natin, pagyamanin. Ang kulang po natin, palakasin. Bigyan ng kapangyarihan sa buhay natin. Kasi pag nangyari po yun, ito'y kapangyarihan sa napapahamak at sa mga iniligtas ng Panginoon. Amen po ba? Bakit? Ang ebanghelyong taglay-taglay mo ay hindi karaniwang ebanghelyo, kundi si Kristo ang daladala mo. Amen po ba? Magko-communion po tayo, nawa meron po tayong natutunan. To God be all the glory.